Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, iminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriw. Inaamin ko sa kapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kami makasalo sa tiisin at tagumpay isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon, ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salita ng ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya at di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko kay Kristo. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan na nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama roon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di pa kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap iyong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Felipe ang daan,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama, at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na niyo akong kasama, Felipe. Diya't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Bakit mo sinasabing, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin, makagagawa ng mga ginawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni San Felipe at Santiago. Si Felipe po ay isang apostoles. Sila yung mga unang apostoles na tinawag ni Jesus. Kaya po siya galing sa isang bayan ng Bethsaida. Nang tinawag po siya ng Diyos, iniwan niya lahat para kay Jesus. Iniwan niya ang kanyang pamilya. Iniwan niya ang mga hal sa buhay. Alang-alang kay Jesus. Gusto lamang ni Felipe sa ating pong pagbasa ngayon yung assurance at mapalalim pa ang kanyang panampalataya kay Jesus. Kaya ang sabi po ni Felipe, ipakita mo sa akin ang Ama. Ipakita mo sa akin ang Diyos. Sapat na sa amin. At sasaya na kami.
Kahit sa 3 taon na pagsasama lagi sa kanyang public ministry, lagi po silang magkasama. Lagi po nilang pinaglaban ang mga Diyos na gawain. Naranasan ni Felipe ang kakulangan sa kanyang buhay. Naranasan ni Felipe na hindi 100% ang kanyang pagkakilala kay Jesus. Ang sagot ni Jesus kay Felipe, ang nakakita sa akin, nakakita sa aking Ama. Lahat ng ginawa ng Ama ay kaya kong gawin. Kung ang Ama ay gumagawa ng himala, kaya ko din gumawa ng himala. Kung ang Ama nagbibigay buhay, kaya ko magbigay buhay. Kung ang Ama ay nagpapagaling ng mga may sakit, kaya kong pagalingin ang may sakit. Kung ang Ama ay gumagawa ng maraming himala, kayang-kaya kong gawin. Dahil ang Ama at ako ay iisa lamang. Ang tanong na ito ay nangyari sa huling sandali sa buhay ni Felipe at ni Jesus sa huling hapunan. Kaya po kitang-kita natin bakit siya ito tinanong, bakit niya ito ginawa. Yung assurance po, to intensify yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Dahil para sa Kanya, hindi niya pa lubos nakikilala ang Diyos. Sa tanong na ito, sa kanyang katanungan, lalo niyang makilala ang kanyang Panginoon. Kaya po si Felipe at Bartolome, sila po'y magtandem. Yung kanilang misyon, katulad ng misyon ng Ama, ipalaganap sa buong daigdig ang kabutihan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Marami pong nagalit sa dalawa. Maraming ayaw makinig sa dalawa. Hanggang ipinako sa krus si Felipe at Bartolome na nakatiwarik. Ang kagandahan po, kahit sa krus, nangaral pa rin si Felipe. At ang ginawa ng taong bayan, ipinaba sa krus si Bartolome. Si Felipe naman ay nanatili sa krus. Habang sa krus, siya'y naninindigan sa katotohanan ng Ama at si Jesus ay iisa lamang. Kahit sa krus, pinaglaban niya ang kanyang pananampalataya na totoo pala na may Diyos. Totoo pala na buhay si Jesus. At kahit sa krus, ipinagtanggol niya si Kristo. Kaya po, bakit niya ginawa ito? Ito ay bunga ng kanyang malalim na pananampalataya
sa Diyos. Binago ng Diyos ang kanyang pagkatao. Binuo muli ng Diyos ang kanyang pagkatao. At ginawa ito ng Diyos sa kanya para lalo niya pang mahalin ang ating Panginoon. Kaya po, kapag tayo may pananampalataya sa Diyos, manindigan tayo. Tulad ni Felipe, manindigan tayo na may at ang Ama at si Jesus ay iisa lamang. Tulad ni Felipe, ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Tulad ni Felipe, ipagtanggol natin si Jesus. Dahil siya at siya lamang ang anak ng Diyos. Ang sarap po ng pakiramdam kapag tayo sa piling ng Diyos. Ito yung pabuya ng Diyos sa mga taong nagsisikap na ipaglaban at ibahagi at ipangaral ang salita ng Diyos. Panginoon, bigyan niyo po kami na maging totoo at tunay na iyong alagad, katulad ni Felipe. Amen. Manalangin tayo para sa mga pangangailangan ng simbahan sa pamagitan ni na Felipe at Santiago. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling magpalaganap ng Ebanghelyo, kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi nakakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo, sa pamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga saksi ng Ebanghelyo, sa pamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamagitan ng ating paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amay, nahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin. Sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol, nangangalaga ng iyong kawan. Inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maraming kapatid, upang pagkain natin kalugdan ng Diyos
Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay. Ngayoy kapistahan ni San Apostol San Felipe at Santiago. At ipagalo mong ang pamumuhay namin araw-araw ay maging reliyong minarapat at kinalulugdan mo. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katomo at kapiling, nung lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya siya'y kinalingan ng mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ang sabi ng banal para sa iyo. Pinagtiisang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na maanghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupunuan langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gay banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggaping lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gito naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid namin na imlay ng pag-asang sila'y muling mabubuhay, ganyan lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapating kami lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagaling na utos at turo ni Jesus, tapayin natin at Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Hinilay namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungay mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayos ang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, kaming mga naksalo sa banal na pagkikinabang. Pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaysa ni na Apostol San Felipe at Santiago. Kami naway marapatin mong makikita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkod. Salamat sa Diyos.